sa inyong lahat. Ating pag-usapan ay yung kalalabas lang na desisyon ng Supreme Court patungkol po sa AMLAC record. Ang kasong ito ay pag-usapan natin mamaya. Pero bagong lahat, dito po natin mapatatag lalo yung katayuan ni Sara laban sa mga impeachment. Okay, ito na ngayon. Pakinggan natin muna yung kantang dinidedicate ko kay Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, yan. Tapos, patugtugin muna natin yung kantang ginawa sa akin ni Gab Adalia. Ito po yan. Loto Kausi! Tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaabe. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaabe. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay, so yan po ang ating ano. Ngayon, ipatugtog naman natin po yung isa pa. Yung gawa naman po ni Brian Rodriguez. Ito. Toto Kausing, tirador! Ito naman. Toto Tirador. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusubot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totogasing tirador, totogasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon.
nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mata ng walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo hanggang dulo ang paninindigan. So, mga kababayan ko, yan po yung kanta na ginawa sa akin ng aking mga, sabihin natin, tagahanga po. So, ngayon, bago ko mag-umpisa po, nais ko lamang po bigyan ng pagpugay ang mga kabats ko sa Mindanao State University na sa ngayon po ay nandoon sila pumasyal po sila sa MSU. At hindi nga ako nakapunta, galing po sila sa Cagayan de Oro. Rosmin Ingana, tapos nakita ko si Attorney James Reserva, nandyan si Professor, Professor Reserva. So ito papakita ko lang po yung yung mga pasyal nila sa aming sa Islamic City of Marawi. Antar Bridge. Nostalgic pag pinanggurigada ko papunta ng So ito mga bayo. Ayun. Ito pa. Oy, thank you kayo. Enjoy kayo. Papunta sa ABC Campus Marawi. Yes. Sunod na babae lang. Yan. Ito, kakalimutan pa. Ay, hindi man ako nakapunta dyan. Hindi live. Attorney James Reserva ang naglilid. And for his mountain, I request Oo, nandang dinig. Akit ka. Okay, ito pa ang iba. Mga kabat ko po mga ito sa MSU Marawi. Ano na, mga ranang mapasok bagyo na. Bubulutin kay mga kera. Yan, mga kabats ko po yan. Mga musik ko.
Tama na yan. Sige, salamat. Maraming salamat po. Nag-celebrate kayo dyan. At ginugunita lamang nila po ang aming mga good oldies sa Mindanao State University, Marawi. So, sabi ni Britney Spears, Atty. Toto, magandang gabi, watching from Daet. Atty. Pwede ba kita puntahan kung nasaan ka man? Yes, puntahan pa tayo para magpa-picture. Wala, no problem po. Mine, Zapata, the best ka, Atty. Toto. Okay. Alfredo Alparo, ayaw mo na tumigil talaga, ganyan, nagigipit. Grace Laurio, dati, ito, si Toto, galit sa Duterte, kain suka. Nako, hindi po ako galit sa Duterte, galit lang ako sa ginawa nila. Ganun lang kasimple, pero napaliwanagan, nalaman ko sila naman nga binabaliktad. Kaya mas bilib ako po sa Duterte kumpara sa BBM na kabatan na trillion-trillion. Saan ka pipili? Sa kabatan na trillion-trillion o sa mamamatay tao? Ganun lang po yan. Emoji, good PM ko ito. Okay. Ito nga na po pag-usapan natin ay may isang desisyon sa Supreme Court na kung saan ay inulit lamang na Supreme Court ang decision ng Court of Appeals na kung saan sinabi sa Court of Appeals na walang kapangyarihan ang Office of the President na magparusa o magdisiplina sa overall Deputy Ombudsman. Yun lamang po ang desisyon. Hanggang doon lamang po. Sinabi lang na walang kapangyarihan ang Office of the President na magparusa sa office as a Deputy Ombudsman, overall Deputy Ombudsman. So ngayon kung walang karapatan magparusa, yun lamang po ang inulit ng Supreme Court. Pero sa decision na kung dapat parusahan ba si Attorney Arthur Carandang na overall Deputy Ombudsman nung araw ay dapat siyang parusahan. Bakit? Nilabag niya ang secrecy ng AMLAC records. Kasi kakampi niya si Trillanes nung araw. 2017. That was 2017. So ngayon, ito si Trillanes nagsampa ng reklamo laban kay Duterte noong 2017, 2016. Ang reklamo ni Trillanes ganito po. Nakakuha daw siya ng kopya ng mga bank accounts ng mga Duterte, ni Digong Duterte. At nakalagay daw sa bank accounts, iyon pa ay sa Bank of Philippine Islands. At nakalagay sa account na yun daw ay may bank account kay Duterte na 211 million pesos. Tapos, may mga pumasok daw na pera na mga bilyones. Yan ang aligasyon ni Trillanes. May bit-bit siya ng mga bank accounts na nakalista sa isang papel. Well, kung totoo man yun o hindi, ang unang tanong ninyo ay, maaari bang totoo yan? Bago nyo sagutin kung totoo, maaring hindi. Ang tanong na lang, totoo ba yan? So, ibig sabihin, sasagutin na lang natin sa sistema na malayo sa katotohanan o malapit sa katotohanan. Kasi gano'n naman talagang logic, gano'n ang logic. Pero ang pinag-usapan dito, yung secrecy na batas para sa mga bank accounts. Secrecy ng mga records ng AMLAC na transactions na nangyari sa bank accounts. Yan ang pinag-usapan dyan. So, secrecy code. Sa bank secrecy naman, yan ang batas na Republic Act 1405 na nilabag ni Arthur Carandang. Kaya dapat siyang i-disbar. Tapos, sa AMLAC naman, nandyan yung Section 8-A at saka Section 14-D na nagpaparusa ng hanggang 8 taon na pagkakulong at multa na hanggang 1 milyon para sa isang opisyal ng bayan na naglalabag sa secrecy rule ng AMLAC. Iba naman ang secrecy rule sa bank secrecy. So ngayon, kung ganoon ang batas, may parusa po sa sino man ang makakakuha ng
bank records ng sinumang tao. So ngayon, bago ko itutuloy, nais ko po kayo bigyan ng idea bakit naman nagkakaroon ng secrecy code sa mga bank accounts. Lalo na sa foreign currency deposit, nako, 100% walang sino man ang pwede magbukas. Tapos sa AMLAC records, walang sino man ang pwede magbukas. Sa BIR records, nakasaad po sa Section 20 at Section 270 ng National Internal Revenue Code na hindi pwedeng buksan ang records ng buwis na binabayaran ng bawat mamamayan. So, bibigay ko sa inyo ang dahilan kung bakit ganun ang batas natin. Di ba dapat alam natin, di ba? So, alam mo, Sixto Bilflor Lagari, tanong ka ng tanong, wala pong binigay sa akin kahit piso. Alam mo, naawa lang ko sa matanda kay. Hindi, wala pong binigay sa akin kahit piso. Makinig ka sa Rason Sixto Bilflor, Baflor Lagari. Makinig ka sa batas ko, ano batas. Ang batas po ay ganito. Bawal buksan ang bank accounts. May certain exceptions lang. Bawal buksan ang BIR records ng mga sinumang taxpayer. May certain exception lang. Bawal din buksan completely and absolutely ang deposito sa dolyar, sa ibang pera. Foreign currency deposit. So, bawal din buksan ang lahat ng transaksyones sa AMLAC na ginawa naman ng House of Representatives, which is makukulong sila. Tandaan mo yan, Sixto Baflor Lagari. Magsumunod ka naman sa batas. Lahat ng pinababanggit mo kasi ay mali-mali. Pasensya ka na. I have to call you out for the wrong statements that you have done in the past and now. So ngayon, bakit? Ibigay ko sa inyo dahilan kung bakit bawal. Number 1, ang bansa. Siguro, alam nyo kung bakit ang Swiss banks, pinapayagan na magdeposito kahit sino. Kapalit ng seguridad na hindi malalaman kung sino nagdeposito. Siguro, alam nyo yung Liechtenstein at saka Monaco na bansa. Kahit sino na mga korap sa mundo, pwede magdeposito sa kanila. Hindi na ibuyagyag kahit sino mga pangalan dyan. Ano ang rason? Ang rason po, tingnan mo, sa Swiss nung araw, gayon, hindi na sila completely bawal. Sa Monaco, sa Liechtenstein, ay bawal buksan. At ginagarantiya nila kahit sinong drug lord na magdeposito, kahit sinong kawatan magdeposito, ay walang makadiscovery ng kanilang account. Yan sa mga bansang yan. Kasi yung sinasabi na yan ng mga pagbabawal sa secrecy, yan po ang pag-udyok sa mga taong may pera na magdeposito sa ating sistema ng bangko. Bakit kailangan nila magdeposito? Dapat yung malaman na ang mga bangko po ang pangunahing institusyon sa kahit saang bansa na nagpapahiram ng kapital para sa lahat ng negosyante. So kung walang pera ang bangko, walang maipapahiram ang mga bangko sa mga negosyante natin. At kung walang mahiram ang negosyante, hihina ang takbo ng ekonomiya. Kaya yan po ang rason kung bakit binabawalan ang mabuksan ang mga accounts ng kahit sinong depositor. May mga exceptions lang. So, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na 2 uri ng bank deposits. Deposito sa mga dolyares at sa ibang pera ng ibang bansa. At may deposito sa lokal na pera natin na peso. Kung peso deposit po, bawal, mataas ang pagtingin sa seguridad ng sekreto ang kanilang mga bangko. Maliban na lamang sa ilang may mga kaso
at maliban na rin sa kung isa dyan kung may kaso ng impeachment. I want to distinguish cases of impeachment. Iba po yan kumpara sa impeachment proceedings. Ang ginagawa sa House of Representatives ay impeachment proceeding. At ang ginagawa naman sa Senado, kung isampa ng Senado doon ang reklamong impeachment, ang tawag naman ay impeachment case. Saka pala magiging case of impeachment ang impeachment proceeding kung natapos na nila at sinampa nila sa Senate acting as the impeachment court. So siguro maliwanag na sa inyo yan. So ibig sabihin po, mali din sa pagsasabi ang committee ni Luistro na exempt daw sila sa pagtingin sa bank records. Pero kahit sinabi ko ganon, ang katotohanan hindi sila nagbukas, hindi sila nagpasabpina ng bank records ni Sara at saka ni Mans Carpio. Bakit? Paano nila? Siguro desisyon nila. Pero ang nakita ko na number one nila na iniisip ay natatakot din sila baka makulong sila. Kasi may parusang kulong at multa ang sinumang lumabag sa secrecy rule. At mali din sila sa pagsasabi na may kapangyarihan sila na magpatawag ng bank accounts dahil kamo ay mayroon silang impeachment proceedings. Hoy! Baka bobo. Iba po ang impeachment proceedings, iba po ang impeachment case. Kung pinaproseso pa lang sa House of Representatives kasama ang Justice Committee, ang tawag diyan impeachment proceedings. Iba po yung cases of impeachment. Attorney Shell Jokno, nabubo ko na ba? Attorney Laila De Lima, nabubo ko na ba? Attorney Jinky Luistro, nabubo ko na ba? Attorney Terry Ridon, nabubo ka na ba? Grabing kabubuhan niyo. O ngayon, ang isa pang binabawalan ang sikreto ay yung BIR. Sinabi ko na. Bakit? Ano ang dahilan? Ginawa ng batas yan na hindi busisiin ang binabayad na buwis sapagkat kinakailangan ng bansa natin udyukan o i-encourage ang mga negosyante na magbayad naman kayo ng tama. Huwag kayong mag-alala at hindi bubuksan ang inyong record. Ganon po ang kaisipan sa likod niya. To encourage the businessmen to pay the right taxes. Kasi may assurance sila na hindi bubuksan ang kanilang mga accounts sa taxes. Sinabi dyan sa National Internal Revenue Code, pwede buksan lamang yan, pero sa isang pagkakataon lamang. Kung gustong tumingin na mga members ng Senate o House of Representatives sa records ng isang taxpayer, pero gagawin niya, kailangan huwag, sikreto lang yon. Doon pa mismo, sila lamang ang pwede tumingin. Hindi pwede ibuyag yan sa publiko na ihiring mo. So, ganun po, iisa lang. Kaya, ang nangyari, sabi ni Attorney Mendoza, Clint Mendoza, na commissioner ng BIR, dinala ko rito ang record si Attorney Mans Carpio. Nandyan sa box na yan. Pero, nasa inyong desisyon yan. Sinabi niya kay Luistro, kung bubuksan nyo, hindi. Pero sa kailangan, huwag manggaling sa akin. Kasi kami po ay paparusahan kung mabuksan yan yung records ng mga taxpayer. Si Attorney Mans Carpio ay taxpayer. Kaya pag binuksan niya yan, kakasuhan niya ako, makukulong ako. Yan ang nangyari. So kaya, hindi na bumuto-buto nga yung mga committee ni Luistro, 38 ang bumuto na huwag na buksan. At 6 lamang ang bumuto ng mga suwail ang gusto buksan. Sino yung 6? Isa na si Dilema, si Chiljokno, si Ridon, sino pang iba? Si Percy Sindanya. Ganun po yan. So, ibig sabihin, at least alam nyo na ngayon ang dahilan kung bakit sinisikreto yung mga pundo na dapat hindi buksan. Next,
Ganon din ang sa AMLAC records. Ano bang records ng AMLAC? Saan ba nanggaling yan? Naggagaling po yung records ng AMLAC sa bank accounts din. Ano naman ang napupunta ng mga records sa AMLAC? Galing sa bank accounts. Ang napupunta doon ay lahat ng mga transaction, deposit man o withdrawal na sumobra sa 500,000 ay automatic na nire-report na transaction sa AMLAC. So, ibig sabihin, kada deposito ni Sarah ng 1 million, automatic report yan. 1 million deposit. Tapos, withdrawin naman ni Sarah ang 1 million, re-report ulit yan. 1 million withdrawal. Dalawang transaksyon na nakalista. Ang total ang kinukuha, 2 million total. Baya-baya, deposito uli ang kinuha ni Sarah, dineposito niya uli. So, nakalagay, 3 million deposit and withdrawal. Tapos, withdraw uli, 4 million. Ganun po yun, lalo pat pag negosyante ka. Kailangan mo withdraw deposit, withdraw deposit. So, kung ganun kay Sarah, ay umabot sa 6.7 billion kasama kay Mans Carpio, ilang trilyon kaya ang nakalista sa mga bank accounts ni Ramon Ang, sa bank accounts ni ni Enrique Rason, sa bank accounts ni Lucio Tan? Trilyon yan kasi palit-palit. Bibili ng stocks, withdraw. Magpasweldo sa tao, withdraw. Tapos kumita, deposit. Ganun po yun. Ibig sabihin po, simple lang. Pag tinignan mo yung total na 6.7 billion na transactions kay Sarah, ang na-record lamang po dyan ay yung mga deposito at withdrawal na lampas 500,000 pesos. So, ibig sabihin, maraming mga deposito at withdrawal na mas mababa sa 500,000 ang hindi kasama sa listahan. So, may lumabas. Ang dineposito ni Sarah ay mas mataas kumpara sa record na withdraw. Ibig mo sabihin, pag ibawas mong total na dineposito tsaka total na withdraw, ang matitira, yan na ba yung laman ng perang bangko? Hindi po automatic. Bakit? Sinasabi ko na kanina na maraming mga withdrawals yan na maliliit. 400,000 lang, 400,000. Kung 1,000 na 400,000, times 1,000 mo, 400 million din yun. Di ba? So, 400,000. Bali, 2 0, 4, 5 0. So, kung 1,000 plus 1,000, 400,000, 400 million nga. So, ibig sabihin, hindi mo makukuha kung magkano ang pera ni Sarah at saka ni Mans Carpio kung titingnan mo lamang po ay ang AMLAC records. Pero, ang pinag-usapan natin ay binabawal sa batas na buksan yun. At dahil ginawa nila, makukulong sila ni Luistro, si Ridon, si Chel Jokto, si Laila de Lima, si Percy Sintanya, makukulong sila hanggang 8 taon. At magbabayad ng multa hanggang 1 milyon kada isa sa kanila. Ha? Okay. So, ganon ang pinag-usapan natin dito, Vincent Tarazona na bubo, ay kung ano ang batas. Nang dahil lang nagsabi ako ng batas, tatawagin mo ko certified DD sheet, tanggalin mo lang sheet kasi nang insulto kapag sheet, DDS na lang, okay pa. Ang tingin mo sa akin, maliit na tao. Racial discrimination yan. Alam mo bakit racial discrimination? Karamihan po kasi ng mga DDS ay karamihan dyan ay mga Bisaya, Ilonggo, kagaya ko, mga Waray. So ngayon, pag tinawag mo ang mga DDS na DD sheet, ibig sabihin po, nag-alipusta ka sa lahi naming mga Bisaya. Ganun po siyempre, Vincent Tarazona. Kung ganun ang ugali mo, well, wala akong magagawa kasi ganun talagang mahilig ka mag-alipusta sa tao. Okay?
So, ganun lamang. Pakiusap ko sa inyo, kung mababa at tingin nyo sa DDS, huwag na kayo makinig sa DDS na ito. Kung bobo ako, ano ang tawag sa umaaway sa DDS na tinatawag ang ako na didisit, bobo, pero siya nakikinig? Anong tawag sa'yo? Diba? Tawag sa'yo, Sixto, Baplor, Lagare. Anong tawag sa'yo? Pareho man tayong Ilonggo. Oh. So anyway, sinasabi ko lang dito ang mga bawal. In other words, walang exception sa kung AMLAC record sa pag-usapan. Kung walang exception, ganon din po ang ginawa ni Attorney Arthur Carandang nung siya ay all Deputy Ombudsman. Mali ang ginawa nila ni Digong sa pagtanggal sa kanya nang dahil lamang sa mali na ginawa ni Arthur Carandang na binulatlat niya ang kahit partial, nakipag-interview siya kay Henry Umaga Diaz at yung isa pang taga-ABS-CBN at nagkwento siya patungkol sa AMLAC, kahit kukunti lang, kahit hindi siya sigurado, ni Digong Duterte. So, tinanggal siya ni Digong Duterte bilang overall Deputy Ombudsman. Pero mali si Digong Duterte doon sapagkat ang kapangyarihan sa pagtanggal ay nailagay po yan sa kamay ng Ombudsman din. So nevertheless, hindi mahalaga yon kung may kapangyarihan si Digong sa pagtanggal sa kanya o wala. Kasi nandyan pa rin ang katotohanan na minandoan siya na mali talaga. Sinabi sa kanyang mukha na mali talaga yung pagbuyagyag mo ng mga records ng AMLAC ni Duterte. At pati records sa sa bangko, sa Bank Secrecy Rule. Balik tayo ngayon sa BPI. O ano masasabi niyo BPI? Sa mga bank records ko no, ng mga Duterte na binubuyagyag ni Trillanes na sinasabi galing sa BPI. Ano masasabi niyo diyan? E di, kayong mga mayaman na may pera, huwag na kayo magdeposito sa BPI kasi ang BPI maluwag pala ang kanilang bantay. Nakakalusot ang mga kamay na may hiwaga, nakanakaw pala ng bank records na dapat hindi nagawa. Kasi dahil nagawa yan, wala na po magtitiwala na malalaking pera na magdeposito sa BPI. Ganun lamang po. Kaya nga nagdeposito ang mga korap sa Pilipinas dahil po may seguridad sila na hindi sila ma-discover. At kailangan din ng Pilipinas ang mga pera na yan na ilagay sa bangko, sapagkat para magagamit ng mga bangko, ipautang sa mga negosyante at lalago ang negosyo ng Pilipinas kung maraming mapagkukunan ng mautangan ang ating mga negosyante. So, intindes? Ganun lang po yan kasimple. So, ang bagong desisyon ng Supreme Court, although nagbibigay pugay sa paggalang sa tinatag na kapangyarihan ng Office of the Ombudsman sa pagparusa sa kapwa niya Ombudsman, ay wala sa kamay ng Office of the President. Ang argumento kasi ng Office of the President kung bakit may kapangyarihan sila magparusa, kasi si President din ang nag-appoint kay Arthur Carandang. Pero sinabi ng Supreme Court, hindi po ganun. Kailangan ang kapangyarihan sa pagparusa ng lahat ng tao sa Ombudsman sa office ay manggagaling mismo sa Ombudsman. Kasi may tinatawag na separation of powers. Ibang power ang Ombudsman at independent ito. At hindi pwede mapakialaman ng sinuman. Okay? So ito po yung decision para makita nyo lang. Para malaman nyo na hindi po ako gumagawa-gawa ng kwento. Kaya yan po yan. Yan. Decision. So, Office of the President versus Melchor Arthur H. Carandang. Yan. Ang decision ay January 29, 2026. Okay, ang nag-decision ay Third Division. Ang sumulat ng decision ay si Justice Singh. Hindi ko naman kamag-anak to, Justice Singh lang. Okay.
Hindi naman siya housing. So, anyway, yun lamang po ang ibig sabihin ng decision. Hindi ko na didetalyin yun kasi ang tawag, kung i-detalye ko dito, ang rason, ang merits of the case ay nagsasabi na nagkamali talaga si Arthur Carandang sa pagbuyagyag ng AMLAC records. Pero pasalamat siya at walang kapangyarihan ang Office of the President sa pagpaparusa sa kanya. Pero nakausap ko po ang isa po sa mga nagreklamo rito, kaya salamat po Maria Filomena D. Singh, Justice. Kaya mayroon naman tayong mapagkukunan at sinasabi lamang dito, mapagkukunan ng detalye, informasyon. At sinasabi dito, ang isa sa nagreklamo na si Attorney Jing Paras, na congressman din dati sa Negros Oriental, ay nagsabi mismo sa akin na magsasampa sila ng administrative case sa Office of the Ombudsman at criminal case sa Office of the Ombudsman din ulit. At disbarment sa Office of the Integrated Bar of the Philippines laban kay Arthur Carandang. Sinabi lamang ng Supreme Court at ng Court of Appeals na walang kapangyarihan ang Office of the President na magparusa sa kanya. Pero hindi sinabi na mali ang desisyon na nagkamali si Carandang sa pagbubulgar ng although partly ng AMLAC records ni Digong Duterte noong araw. So ibig sabihin, tama po, no? Si Eladio Socorro, ang less than 500K na deposito o withdraw ay hindi kasama sa monitor ng AMLAC. Kaya ang laki ng possibility na zero pa rin ang pera ni Sara Duterte. Ulitin natin ng sampon. Nagdeposito ako, may 1 million ako. Nagdeposito ako ng 1 million. Ilan ang pera ko sa bangko? 1 million. Winidraw ko ang 1 million. Tanong, ilan ang pera ko sa bangko? 0. Pero nakalagay sa AMLAC, 2 million na ang aking transaksyon. Tapos nagdeposito ulit ako sa bangko, 1 million. Ilan ang pera ko sa bangko? 1 million lang. Although nakalagay na sa AMLAC, 3 million na. Winidraw ko ulit. Ilan ang pera ko sa bangko? 0. Pero nakalagay sa AMLAC, 4 million na. Pero ang hawak kong pera ay 1 million lang. Kinabukasan, deposit ulit ako. Ilan ang pera ko sa bangko? 1 million lang. Tapos, withdrawin ko ulit. Ilan ang pera ko sa bangko? 0. Pero ang hawak kong pera ay 1 million lang. At ang nakalagay sa AMLAC, 6 million na. Araw-araw, gawin ko yan sa loob ng 20 years kay Sara Duterte at kay Mans Carpio, aabot ng bilyones yun. There are 365 days in 1 year. Kung gagawin ko yan, tag 10 million kada araw. 10 million times 365. Ilan ang mangyari? So, 365 plus 0, 3 billion plus 2 0, 3 billion mahigit ang pera ko na nakalista sa AMLAC. Pero ang pera ko 1 million lang. 1 million capital, pwede kong gawin sa isang araw 20 na deposit, withdraw, deposit, withdraw, deposit, withdraw. Lalo pa ngayon na kung automatic debit, automatic sa app na lang magagawa ko. Deposit, withdraw, deposit, withdraw. Ganun po gagawin. Halimbawa, isang araw gagawin ko 100 billion. Di sa isang buwan lang, 100 times 30. Di ba? 300 billion. Sa 10 buwan, 3 billion. Ganun lang ho kasimple pinapaliwanag ko sa inyo na nalulula kayo sa 6.7 billion pero hindi ninyo iniisip sa inyong isip na ang lahat po ng transaction, lahat ng withdraw at saka deposit na hindi umabot ng 500,000 ay hindi ni-record.
So, ibig sabihin, posible mangyari na lahat ng 4 billion ay na-withdraw ni Sarah. Kaya nga lang, ginawa niya tag 400,000, 400,000, 300,000 kada isa. Kada araw. Kada deposit. Ganun lamang po ang ibig sabihin niya. So, in short, okay na siguro, natutunan na ninyo kung anong ibig sabihin. Kung nanalo si Karandang, Raymond Ribocas, napakabubo mo. Hindi po siya nanalo. Abangan niyang bagong kaso. Hindi siya nanalo. Nanalo na siya, binasura lang dahil walang kapangyarihan ang Office of the President magparusa sa kanya. Antayin mo ang sampa ni Attorney Jing Paras sa ombudsman uli at saka i-disbar siya. Raymond Ribocas, gawin mo naman ang utak mo na mataas naman. Ang utak mo kasi tingin ko bubo ka eh. Hanggang doon dyan ka lang. Okay. Ang inflow saka outflow. Kahapon, no? Okay, inflow. Ang inflow, mga deposit yan. Sinabi ko na kanina, ang ginamit ko ng salita, imbis na inflow, deposit. Imbis na outflow, withdrawal. Walang pinag-iba yung inflow, lahat ng deposit. Nagkataon sumobra ang outflow ng lahat ng withdraw. Pero ang tinitingnan mo ay yung naka-record lamang sa unblock. Ang naka-record po sa unblock ay yung mga withdraw, mga inflow, tsaka outflow na more than 500,000 pesos. Hindi naka-record dyan ang outflow na 400,000 or less. 499,000, hindi nga naka-record dyan. So, ibig sabihin, pwede magyari na ang mababa sa 400,000, 500,000 na outflow ay hindi na na-record at abot pa ng 4 na bilyong piso. 20 years ba naman pinag-usapan natin? Di ba? Ganun lang po, kasimple lang yan. Huwag kayo magpakabubo. 6 to Baplor, Lagari, huwag kayo magpakabubo. Tingnan nyo ang luhik ka. Ang aking punto lang dito, kung bawal ang magpalabas, bawal sa batas at mabibilanggo sila. Ganun lang po ang aking punto rito. At pangalawang punto ko ay, hindi po ganun kasimple na ang lahat ng inflow, itotal mo, at ang lahat ng outflow, itotal mo, at ibawas mong outflow mula sa inflow, ay iyan na yan ang pera. Pinakita ko na sa inyo eh. Pwedeng zero ang nakatira, pero matindi na ang haba na ng listahan ng mga outflow at inflow. Pero pwede zero pa rin ang pera ko. Ganun lang yung kasimple. Ibig sabihin, to be fair to you, posible na may kababalaghang ginawa si Sarah at saka Manscarpio. Pero posible rin na wala silang ginawa na kababalaghan. So, nasa gitna kata ngayon. Hindi, ibig sabihin, hindi natin masabi kung yun lamang ang ebidensya mo, hindi natin masabi na nagnakaw si Manscarpio at saka si Sara Duterte. Okay? So, gano'n na lamang po sana kasimple at para maintindihan ninyo. Okay? Hanggang doon lang at saka yung pagbawal. Sana ko sumablay. Sige nga, sabihin mo, Rizal D. Verdillo. Sana ko sumablay. Wala pa akong sablay. Lahat ng sinabi ko ay tama. Sabi mo, para in fairness to you, paano yung confiance na pinabalik ng kuwa? Ay, ganito naman. Ay, sige, samantalahin ko na rin ang kuwa. Sa confidential funds naman, para maintindihan nyo ano yung confidential funds. Ginasta ni Sarah, tapos pagkatapos niya magasta, nagsubiti siya ng resibo sa kuwa. Nagkakataon lang ng kuwa, ayaw nila kilalanin ang ibang resibo. Ganun ako kasimple yan. Ngayon kung hindi kilala ng kuwa, mamamatay na ba si Sarah? Hindi pa po. Kasi bakit? Kaya nga nang umapila si Sarah eh. Ayon kay Sarah, mali po ang desisyon ninyo kuwa. Ngayon, paano mapapaniwalaan na tama ang kuwa? Kung saan, ang isa sa nagdesisyon na pumirma dyan ay yung asawa ng kontraktor. Yung asawa ng kontraktor na commissioner ng kuwa ay kumikita sa kontrata. Sa takot na kakasuhan siya, pumirma siya para ipabalik ang pera
na ginasta ni Sara na 73 million nung una. Nung huli, 375 na ipapabalik nila. So, ibig sabihin po, it is a matter of a question. Kilalanin ba nila o hindi? Sa argumento ni Sara, dapat yung kilalanin ang aking mga resibo. Sa argumento ng COA ay hindi dapat kilalanin. Kaya ipinabalik nila. Ang tanong, yan na lang ba ang dahilan? Pwede mo ba i-impeach si Sara? Sagot, hindi po. Bakit? Ang pagpapabalik ay sa opisina nakakargo. Hindi lamang kay Sara. So kasama niya lahat sa opisina. Sino naman ngayon sa opisina ni Sara ang nagkamali? Kung yan tanongin mo. Pero, ang pinaka-klaro dyan ay may karapatan si Sara na umakyat sa Supreme Court at questionin ang desisyon ng COA. Kaya, hindi pa pwede gamitin sa impeachment yung mga yan. Huwag kayong maniwala kay Terry Ridon, kay Lila de Lima, kay Luistro, kay Childiok, no, mga bubu yan. Eh gusto lang nila, galit na nila sa dibdib nila, galit sila kay Sara, galit kay Duterte, kaya ginagawa nila yan. Ganun lang po kasimple yan. Hindi mo masasabi na nagnakaw si Sara nang dahil lamang sa COA na report. Okay? Naintindihan mo na siguro. Okay, ano pa ang isang matanong ninyo? O, ipares natin, sabi ng COA, 73 million lang ninakaw ni Sara. Ayon sa kanila ha, pero hindi ko sasabi na ninakaw. Pero sabi naman na Madriaga, hindi, kabuuan, pinabigay ko na agad sa isang gabi lang, isang araw lang. Sino ngayon paniwalaan mo? Si Ramil Madriaga o ang COA? Sarili nilang ebidensya na kontra-kontra. Anong mangyari? Bagsak, talo kayo. Ganun lang ako kasimple yun. Ay, nako. Trial lawyer po kasi ako. Ibahin mo yan, Sixto Baplor Lagari. Trial lawyer po ako. At wala pa ako natalong kaso. Ay, yung blanco. Sige, yung paliwanag sa salin na blanco. Ganito po yan. Pag tinignan mo yung 2019 pataas, blanco yung nakalinya sa cash or cash on hand. So, ipaliwanag ko. Ang tanong, may pananagutan ba si Sara na dahil blanco lamang ang cash tsaka cash on hand, cash in bank? Sagot, wala po siyang pananagutan. Bakit? Naisama niya na doon sa personal property. Naisama niya sa personal property. Ano ba ang SALN? Ang SALN po ay listahan ng kayamanan mo at utang mo. Sa unang part, sa unang listahan, ay nilakalagay dyan ang tinatawag na kayamanan na real property. Ano po yung real property? Ang real property po ay yung bahay, lupa, basta lahat ng bagay na hindi magagawa, yan tawag dyan ay real property. Kasama din dyan na sa real property, ang stocks. Kung may korporasyon ka, may stocks ka, dyan din nakalinya yan. Kasi hindi mo magagalaw ang stocks. Bakit magalaw? Hindi mo nga nakikita eh. Nasa isip lamang yan. Sabihin mo, ako po ang may-ari ng Jollibee. 50% ng stocks ako may-ari. Ang tanong, magagalaw mo ba yung stocks? Hindi. Abstract yan. Kaya, ang treatment dyan ay real property. So, nakalista sa real property, lahat mo na mga kayamanan na nabibili mo lupa, condominium, at mga iba-iba pa, lahat. Mga building at stocks certificates. Okay. Ngayon, ang kasunod na linya yan, ililista mo rin ang kayamanan mong iba. Ano yung ibang kayamanan mo? Pera sa bangko, alahas, mga Louis Vuitton na bag, mga damit na mga Christian Dior, lahat ng klase, mga salamin mo na mamahalin, mga sing-sing, mumurahin sing-sing, mga relo, na mga patik pilipi, diyan na ililista yan sa personal property. Ang pera, saan? Ang pera
ang uri ng pera ay pwede mong tawagin na personal property dahil nagagalaw mo naman. Yan, dyan nakalagay. Pwede, may choice ka, ikaw may mimili na naglalagay, gumagawa ng salin. Mamili ka, saan mo ilagay? Sa Quezon Bank, Akasin Bank, Kasunhan. Pwede mo rin nilagay sa personal property. Nakalista lang dyan. Okay? So, walang kasalanan. Hindi niya kasalanan yan. What is important, nilista niya lahat ng kayamanan niya. So, pag total, ilista mo rin lahat ng utang mo na babayaran. Ibawas ang babayaran mo na utang, ilista mo doon, ibawas mo sa lista na total. At ang maiiwan, ang tawag dyan ay statement of assets, liabilities, and net worth. Ganun po yan. So, hindi po ground sa mga bubo na kagaya ni Atty. Ridon, graduate sa UP, sa kagaya ni Luistro, graduate sa University of Batangas, kagaya ni Leila de Lima, graduate sa San Beda, gaya ni Chil Jokno, hindi ko alam saan ang graduate ito. Pero naging din ito sa Lasal College of Law. Nak ng wedding. Pinapahiya niyo po kasi ang inyong stature eh. Dapat matalino kayong abogado kung magsalita. Ay, nagsalita kayo, parang ordinaryo kayo, para lang kayo si Adjong Alunto. Para ka lang si Percy Sindanya kung magsalita. Angat ninyong diskusyon. Nahiya tuloy ako. Mas talo pa kayo ng mga ni Paulo Marcolita na hindi man abogado. Ay, nako. So, ganun pong ibig sabihin tungkol doon sa statement na walang nakalagay na pondo. Okay? So, ano pa ba? Tapos, nais ko lang din, bago maghiwalay ako, nais ko lang sabihin sa inyo, may tanong ako, paano pala nila malalaman na mayroong hindi mapapaliwanag na kayamanan si Sarah? O di kaya unexplained wealth? Paano nila malalaman? Kasi para sabihin mo guilty si Sarah, dapat na pinpoint mo eksaktong amount na hindi mapaliwanag ni Sarah kung saan ang galing. Kung yun ang titingnan mo lang, ang transaction sa AMLAC na napakalahaba, 20 years, at 6.7 billion, paano mo may kwenta? Kwentahin mo nga kung magaling ka mathematician. Ikwentahin mo kung magkano kita ni Sarah doon. May inflow ka, may outflow. Na knowing ng outflow, inflow minus outflow, ay hindi po yan ang litrato na tama. Kasi maraming outflow na mas mababa sa 500,000. So, ang sagot ko dyan, hanggang ngayon wala po ako nakikitang paraan paano mo madetermina kung magkano ba talaga ang hindi na ipaliwanag ni Sarah na pera. At kung hindi mo makukuha kung magkano ba talaga, ay talo kayo sa kaso nyo. Ganun ho kasimple. There is that rule of certainty if only for you to say that there was that unexplained wealth. You can say that there is that unexplained wealth if you can determine how much is the money that we are talking about as unexplained. Punta naman tayo sa SALN. Sa SALN naman, nakalagay sa total niya, oy, bawas ng aking kayamanan, bawasan ng aking utang, ito po ang aking neto. Neto. Tawagin lang natin neto ang SALN. Sa unang neto niya, noong panahon ng Vice Mayor kung hindi ko magkamali, nasa 7 million. Umakyat yan hanggang sa 2025. Naging 98 million. So, kung yan lang ang titingnan mo, paano mo sasabihin na may mga kayamanan si Sarah na hindi sinama sa kanyang report? Sige nga, sino mga mathematician dito? Si Renato Corona natalo lamang sa SALN sapagkat nakita ang kaisa-isang deposito sa dollar. Na may deposito siya sa dollar at very certain, determined. At dahil hindi diyan nakalagay, walang dollar na nakalagay sa kanyang SALN, puro peso,
Yun, nag-guilty si Renato Corona. Naawa po ko kay Renato Corona. Namatay siya, kinasuhan siya ng unexplained wealth at saka ill-gotten wealth, pero absuelto siya, nanalo siya sa Sandigan Bayan. Ang nag-decision po si Justice Malabagyo. Si Justice Malabagyo, judge sa Quezon City dati yan, na kung saan nanalo ako sa kanyang korte sa libel case na sinampa ni Ferdinand Hernandez na libel. Wala, acquitted ako. Walang binatbat ang kaso ni Dinand Hernandez. Ang kaso pong yun, for all kinds of cases, and for God's sake, yun pa yung kasong yun na ginamit sa pagpadisbar sa akin. So kung nanalo ako sa libel, dapat ba akong i-disbar? Dinisbar lamang ako dahil pinablis ko lang sa Facebook. Yun lang kasalanan ko, pinablis ko sa Facebook. Wala na. Bawal daw mag-publish sa Facebook ng kaso. So yan lang po. So after all of this, naipaliwanag ko na sa inyo po kung ano gusto ko ipaliwanag. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Mango, pawiyang man kayo hanggang lumuha kayo ng dugo. Hindi ko maintindihan po, paki-type paayos po. Level of understanding, appreciation lang ni Lito La. Ay, si Lito Lapid? Wala yan. Nabira ko na yan. Okay. Jet Velasco, hi, good evening. Dr. Tot Terador. Andrea Guico, watching from Singapore. Bayap Abingi. Mga kabalin. Si FVCK Boy. Ang mga trolls ng government di makakomment, malaki ang babayaran nila bill sa Meralco. Cesar J. Puta, Meralco ko ngayon. Dati 15,000 binabayaran. Ngayon 21,000. Nako. Cesar J. Joachim Pasqua. Yung iba, alam naman po yan, pero para makapanguto at makapanguyo ng supporter, Nika is nagsinungaling. O nga, mga sinungaling. So, si Mango, alam mo, Mango, ayaw ko magsabi, itanong mo kay yung Ilonggo na viewer na si Sixto Baplor Lagari. Pag sinabi Mango, ibig sabihin bubo. Sa Ilonggo, salitang Ilonggo ang Mango po, bubo. Palitan mo yan. Palitan mo pangalan mo. Wala na mangyari sa bansa kung ganyan. Mga magnanakaw sa government, lagi na mamayagpag. Ganun na mamayagpag. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Tama ka, attorney, naging bobo ang tao pag matakaw sa kapangyarihan at pera. Tama ka, BCQ. Kaya hindi na makatarungan ang batas na maging kargo ng middle class ang buhay sa poor piece. O nga naman, kawawa naman ang mga nagbabayad ng batas tapos ibibigay lang sa mga poor piece. I-discuss nga natin later on yan. Ano bang katalinuhan sa likod ng poor piece? Mamigay ka ng mga pera pagkatapos yung mga iba nagbabayad ng buwis. Raymond Ribucas, COA report, ay hindi po malakas ang ebidensya. Inuulit ko lang, Raymond Ribucas, hindi po ebidensya ang COA report. Matanong kita, Raymond Ribucas, tinira ka tuloy. Anong alam mo expertise mo sa banking system? Kahapon, others is only for material or miscellaneous forms. Ang others nakalagay sa doon sa personal property. Okay? Fuckboy. Attorney, labag sa batas ang purpose cargo sa mga individual. Yung nga. Diba? Bangski Rinaldo, hey, kalbo ka, wag mo nang idepensa yung... Ay, pasensya ka na. Ikaw naman kasi Bangski Rinaldo, bobo eh. Mr. Romualdez Tambi, di kasi i-explain ng SOR, kahit abogado yung iba, trabaho talaga lang. Gusto lang nila sirain si Sarah. Ganun. Kita mo, pumapalakpak pa sila ng bumuto ng probable cause. Kahapon, International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Principles, CAS and cash equivalents are presented separately. Usually as first, bahala ka na kay hindi mo may apply ang batas niyan sa batas ng salin. At hindi po accounting principle ang nag-apply sa batas ng salin. Okay? Ganun lang ho kasimple. Tapos Tid Danton, ito, laglag na gid ang amo mo. Hindi po, mananalo po yan. Maano lang kayo.
ano lang kayo, mga bobo lang kasi kayo, kaya iyan ang tingin ninyo. O, maraming salamat mga bobo.